Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. By the way guys, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. So titignan natin kanino bang love reading yung masasagap natin ngayong araw. Okay. So, by the way guys, pwede nyo rin akong i-follow sa ating page. Jade Tarot po yung pangalan ng page. Medyo madami-dami na tayo doon. Nag-upload ako na short love reading doon. Okay. Tignan natin kanina bang love reading yung masasagap natin ngayong araw. Meron tayong death. Ayan. So, ending and new beginning. So, ang nakikita ko sa rito guys, mukhang itong relasyon na to, before, hindi siya naging successful. Okay? Pwedeng ex mo or someone na nasa talking stage. Baka biglang nagkaroon ng conflict. Hindi naman siguro guys totally ginos. Pero siguro nagkaroon lang ng conflict kung bakit hindi siya guys nabigyan ng pansin kung bakit or pwede naman guys bigla na lang nawalan ng communication. Okay, so titingnan natin sa inyong energy, death. Someone from the past. Additional message. Kanina po itong love reading. Meron tayong Knight of Wands. So, ito naman guys, Knight of Wands is something parang bigla siya magpaparamdam. And sa pagpaparamdam niya guys, mukhang sure na siya. Sobrang passionate siya sa inyo. So, siguro itong taong to sa gobyerno ito nagtatrabaho. Ano ba? Parang sa mga munisipyo, police, baka bombero. Something like that, guys. Tingnan natin. Additional message. The Tower, 'di ba? Hindi naging matagumpay kasi talaga yung sa inyo before. Then siguro ngayon babalik kasi gusto niya matingnan or makita or parang gusto na niyang bigyan ng ng clarification na talagang itong relasyon na to ay magiging successful na. Parang this time baka kailangan i-work out na. Parang ganun yung nafe-feel niya dyan eh. Kasi nag-end kayo eh. Yun nga lang, yung iniisip ba niya is gusto mo. Mamaya kasi gusto niya lang yun pero hindi mo naman gusto yun. 'Di ba? Mamaya, siya lang ang may gusto na maging makipag-ayos or bumalik pero ikaw, iba na yung gusto mo. Okay? Tingnan natin. Okay, kasi the Tower guys ending may matatapos na. Tignan pa natin. Feeling ko yung pagtatapos na to is yung matagal niyang pananahimik, yung bigla na lang din siya guys naglaho. Feeling ko kasi may mabigat siyang problema that time. Kumbaga nandun siya sa point na hindi kanya kayang ipaglaban that time. Hindi niya kayang pagtuunan ng pansin yung sa inyo that time. Kasi kailangan niya munang pagtuunan. Baka namatayan siya or nagkaroon ng problema pagdating sa family. Masyadong alarming yon, 'di ba? So maraming pwedeng dahilan. Tingnan natin. Additional message. Meron tayong 9 of Cups. Ayan. Ito naman guys, 9 of Cups is wish card.
So, ibig sabihin, meron talaga siyang gustong mangyari. So, siguro itong taong to may una tong pamilya. Pisces energy. Baka may nauna kasi siyang pamilya at kailangan niya munang ayusin yung gulo niya doon. Okay? Kumbaga, hindi naman dahil gusto niya munang hiwalayan yon. I think merong mabigat na pinagdadaanan tong person mo to sa una niyang pamilya or sa pamilya mismo. Kung wala pa naman siyang asawa, kailangan kanyang iset aside muna. Okay, so by the way, additional message. Oops, wait lang guys. Ayan, nalaglag yung card nyo. Meron tayong 2 of Pentacles. Ayan, no? Nakapokus din siya guys sa pera niya. Mukhang naghihirap to eh. Or nahihirapang humanap ng trabaho. Parang hindi niya, parang napanghinaan ng loob. Hindi niya talaga muna pinagtuunan ng pansin yung sa inyo. Pero before naman guys, wala siguro tong ano eh. Wala sigurong malinaw na usapan na gusto mo siya, gusto kanya. Okay, pwede hindi rin naman guys matagal, pero ramdam mo na parang before ang close nyo pa, pero ngayon kasi guys parang mafe-feel mo na umiiwas. Parang may pag-iwas na ginagawa si person. Okay, kasi nakapokus siya sa ano eh, totoong nangyayari sa buhay niya. Ano ba 'yung totoong nangyayari? Siya ata yung breadwinner sa kanila, then ang daming umaasa sa kanya rito. Ang dami niya kailangan pagtuunan ng pansin. Ngayon, okay, so ayan, nagmi-mirror siya, oh. Iniisip niya dito kung saan siya magsisimula, paano niya itatama ang lahat, um, kung paano niya gagawing maayos, no? Maayos ang kanyang pamumuhay. Kasi nakikita ko sa kanya, guys, tinatry niya maging kalmado. Ayaw niya na, guys, ma-involve sa kahit na kaninong problema. Kumbaga, ina-isolate niya yung sarili niya kahit mag-isa siya ngayon. Okay, kumbaga parang natututo siyang mapag-isa sa ngayon. Tingnan pa natin. Ayusin ko lang to guys. Additional message. Additional message. Oops. Meron tayong temperance. So, yung pinapakita sa akin dito guys, since temperance to, hindi niya sinabi sa inyo yung problema eh. Parang medyo magulo nga tong person na to. Kasi, actually, ito ha, taguan to ng feelings. Yun yung mainam na pinapakita sa akin dito or mainam na paliwanag doon. Taguan ng feelings kahit noon pa, may mutual na kayo nararamdaman. Kumbaga parang, mahal niyo yung isa't isa pero hindi niyo pa yun nakikita. Hindi niyo alam na mahal niyo na pala ang isa't isa. Parang ganon. Or pwedeng ayaw niyo parehas yung nararamdaman niyo sa isa't isa. Okay, kasi meron kayong ibang gusto. Kumbaga may standard kayo pagdating sa love, tapos bigla na lang kayong nag-click dalawa. 'Di ba? So by the way, additional message. Meron tayong Page of Pentacles. Page of Pentacles. So, ito naman guys, ang dami niyang inaaral ngayon eh. Ano ba to? Parang magbabar exam, mag-board exam? Or pwedeng ikaw to. Kumbaga, nakapokus siya sa kanyang career talaga. Kumbaga talagang bago siya bumalik sa buhay nyo, inaayos niya talaga muna yung sarili niya. Nag-focus muna siya guys dun sa kung paano niya i-improve. Para kung sakaling pumunta siya sa inyo or aminin niya sa inyo yung nararamdaman niya is hindi siya mapapahiya. Kasi parang itong taong to hindi naman ganon kaganda yung naging buhay niya. Okay, hindi naman naging maayos. Like, siguro lumaking mahirap itong taong to. And siya yung tipo ng tao na ayaw niya nang basta-basta lang pumapasok sa love nang wala man lang siyang pinapatunayan. Kumbaga siya ay someone na goal-oriented talaga. Sa mainam na pinapakita sa akin dyan. Again.
Additional message. Meron tayong Two of Wands. Okay, so ito naman guys, Two of Wands. Parang nag-aantay siya eh. So iba sa inyo guys, kagaya ng sabi ko, pwedeng itong taong to, hindi niya pa alam na gusto ka pala talaga niya. Na mahal ka na pala talaga niya. Kasi yung pinapakita sa akin dito, naglilibang pa siya. So sa ngayon guys, kaya kung bakit ganito yung pinapakita rito, is possible na wala pa kayong pag-uusap dito, no? Kasi yung pinapakita pa rito kung ano yung ginagawa niyo eh. Ano yung pinagkakaabalahan mo, ganun din yung person mo, ano ba yung gusto niyang i-force sa buhay niya. So, pwede guys, in the near future, magparamdam sa inyo tong taong to. At, aamin din siya ng nararamdaman nyo, no? Pwede ito ay nangyayari sa past. Tignan natin, baka naman may resulta na sa in the near future, no? Baka yung in the near future is mamaya, or pwede nangyayari na ngayon. Tapos, pinapakita lang sa atin kung ano yung sitwasyon ng past. Tignan natin. Pwede kasi guys magkaibigan kayo na tong taong to. Or matagal na kayo magkakilala. Parang situationship. Pero kasi hindi nabibigyan ng commitment. Again. O diba? The Empress oh. So, ito naman guys, the Empress is abundance to. Yung malinaw na pinapakita naman sa akin dito, parang, siguro ikaw ay single mother, single father. Pwedeng may nauna kang pamilya, ganun din siya. Kaya siguro masyadong komplikado yun sa inyo. Or pwedeng dati, magkakilala na talaga kayo nung wala pa kayong mga anak, wala pa kayong pamilya talaga. Magkakilala na kayo dati. Then, yung disappointment niya dito guys, parang ano eh, ba't hindi ka pa niya napansin dati? Bakit ngayon lang? Ngayon ka lang ngayon ka lang nagpaparamdam, ngayon ka lang niya mas na-appreciate. Dati hindi ka naman niya napapansin. Okay? Pero before kasi mukha nasa situationship na kayo. And ngayon niya guys mas napapatunayan na talagang malakas yung nararamdaman niya sa inyo. Meron tayong Ace of Cups. Diba? Pag sinabing Ace of Cups, new person niya. Okay, new person. And pwedeng lately niya lang na-feel na sobrang mahal ka na pala talaga niya. Okay, so aamin sa inyo. Tignan natin, additional message. Additional message. Kanina po itong love reading. Meron tayong the world moving on. Oh, mukhang nasa healing process yung person mo ah. So, feeling ko, itong taong to, yes, sad to say, naging selfish, no? Kasi noong mga panahong may mutual na kayo, pwedeng hindi ka aware na meron palang ibang nag-i-exist sa buhay niya. Then, siguro yun na nga, bigla na lang naglaho or na, parang bigla na lang kayong nang lamig sa isa't isa. So, ikaw hindi rin naman ganun kalalim yung nararamdaman mo sa kanya since parang nasa situationship, no? So, bigla na lang nawala yung communication. Nag-move on pala din siya, no? Hindi rin kasi naging maganda yung relationship nila nung past. So, siguro, nag-recover, nag-move on, hindi ka rin niya kayang panindigan that time kasi nakokonsensya rin siya. Okay, may konsensya rin yung person nyo. By the way. Additional message. Meron tayong Knight of Pentacles. Okay, Knight of Pentacles, guys. Yung pinapakita naman sa akin dito, medyo naging mabagal. So, siguro, matagal-tagal talaga yung pagpaparamdam niya ulit. Taon. Tapos, bigla na lang kayo nagtagpo ulit. Siguro, reunion. Bigla kayo nagtagpo sa reunion. Okay, no? Bigla na lang nagkaroon ng reconnection. Kumbaga, parang tinatry niya ulit na i-catch up ka. Parang hulihin. Na parang ma-fall ka ulit sa kanya. 'Di ba? Parang may pagka-selfish nga yung datingan niya diyan, guys. So, di natin tinotolerate yung mga taong selfish, guys. Pero kung papatol ka sa person mo, nasa sa inyo na 'yan. Okay?
Additional message. Meron tayong Ten of Cups. So, ito naman guys, Ten of Cups is, ayan, may mga LGBTQ plus dito guys, na any gender naman yan as long as nakaka-relate ka sa reading. So, by the way guys, Ten of Cups is parang family to. So, siguro kilala din siya ng family mo. 'Di ba? So, again, additional message. Diba? Two of Cups, partnership. So, ito naman guys is something na wala eh. May iba ka na rin ata. Hindi na para tumanggap pa ng taong luma, no? Siyempre, doon ka na sa bago. Sa ngayon kasi mukhang may karelasyon ka rin eh. Okay, tatry niya lang talagang sulutin ka dyan sa person mo. So, wag kang papayag ha. Kasi mukhang okay ka naman sa partner mo. So, yung partner mo guys, mahal na mahal ka. Bakit ka naman papatol sa taong magulo? Umalis nga sa buhay mo kasi naguguluhan siya, di ba? So, for my opinion, i-save mo yung relationship mo. Okay, tingnan natin. Additional message. Additional message. Okay, meron tayong Four of Wands. So, guys, ito naman, Four of Wands is something celebration. Celebration. So, again, ang pinapakita kasi sa akin dito, parang may plano na kayo ng partner mo na magpakasal eh. Or baka may plano na siya mag-propose sa inyo. So, or pwedeng kasal na kayo. Maganda yung connection yung dalawa. Overall energy talaga, may past person. Feeling ko guguluhin lang nito yung utak mo. Magiging distraction lang siya sa inyo. Okay, hanggat maaari, kailangan focus ka lang sa goal mo. Huwag mo nga hayaan na magulo niya yung utak mo ha. Again, meron tayong Nine of Wands. Okay, so ito naman guys, Nine of Wands, yung pinapakita sa akin dito, stability. Bumubuo na kayo guys ng pundasyon para sa inyong future, sa stability. Ito na yung binubuo yung dalawa ng partner mo. Okay, may mga nilook forward na kayo para sa future nyo together. So, again, kung bakit bumabalik yung past, I think hindi naman siya guys ganun katindi yung impact niya sa inyo. Baka lang talagang kung reading mo to at nakaka-relate ka, so 'di ba? Para sa iyo talaga 'to. Tingnan natin. Nararamdaman sa inyo. Kasi parang nakikita ko trip-trip na lang talaga sa kanyang lahat, guys. Aalis at babalik na lang talaga siya sa buhay niyo nang ganun-ganun lang. Di niya ba kino-consider yung nararamdaman mo kung nasasaktan ka ba? Tignan natin. Tignan natin. Nararamdaman ng person mo, Knight of Swords. Nakaka-stress tong taong to. Huli na para humabol pa siya eh. O diba, ang dami niyang nare-realize. So, naiisip niya dito, saan ba ako nagkamali? Ano ba yung pagkakamali ko? Ano ba yung dapat kong itama? Eight of Swords eh. Iniisip niya rin dyan, parang nagmi-mirror, no? Ang dami niyang naging lesson. Okay? So, stuck siya sa sitwasyon ngayon. Parang bigla na lang ba siyang nasaktan? Siguro nung nag-usap kasi kayo ulit, na-feel niya na parang, ay, okay na siya ngayon. Nag-upgrade na siya ngayon. Okay? So, ano yung gagawin niya? Siyempre, hindi niya sasayangin yung pagkakataon na maging maayos kayong dalawa. Pero guys, sabi ko nga sa inyo, ako nga nagigigil dun sa reading ko eh. Nagigigil ako sa taong to eh. Parang napaka-nonsense niya guys. Sisirain niya lang yung magandang relasyon mo sa person mo. Again. Diba? Magta-travel siya papunta sa inyo, may communication.
Baka maguluhan ka dito ha, pag-isipan mo mabuti yan. Tignan natin. Paano kanya nakikita ngayon? Paano ka nakikita ng person mo ngayon? Eight of Wands. Actually, marunong ka makipag-communicate. Marunong ka mag-deliver ng message. Yun yung nagugustuhan niya sa inyo, guys, no? Knight of Pentacles. So, piling ko sumusuko na rin siya kasi siguro talagang na-reject mo na siya. Parang hindi na, huwag ka na manggulo. Ano pa bang hinahabol mo? Knight of Pentacles, oh. So, naging mabagal yung usad mo nung kumukonek na naman siya sa buhay mo. The World. Marami kang kayang gawin. Hindi mo kailangan magsunod-sunuran sa taong to. Matalino ka pero bakit hinahayaan mo na makontrol ka na tong taong to? Okay? So, siguro yung pag-control na yan is may pagka-manipulative siya, di ba? Sabi ko sa inyo guys, maging matalino ka. Huwag mong hayaan na kaya niya pasukin yung mundo mo. Kaya niya kontrolin yung isip mo. May ending and new beginning. Pero ikaw kasi moving on ka na oh. So siguro, nakikinig ka lang sa kanya, pinapakita mo lang sa kanya na nakikinig ka, pero alam mo sa sarili mo na parang kilala mo na siya na manipulative siya, na hindi ka naman basta-basta mauuto na tong taong to. Okay, tingnan natin. Okay. Tignan natin. Ano yung gagawin niya? The Fool. Isip bata tong taong to. Four of Swords. Stuck. Third party. So, ayan no. Toxic kasi yung relationship niya eh. So, tinotoxic ka niya ngayon. Okay? Parang wala siya, guys. Papagtripan. Kaya ikaw yung parang pinagtitripan niya dito. Okay? Kasi Three of Swords to. Kumbaga, hindi naging maganda yung resulta ng relasyon niya sa past person. Kaya siya nagkakaganito ngayon. Okay. So, by the way, tignan natin yung message niya sa inyo. Diba? Attracted siya sa iyo. I'm not available. Pero, ayun nga, kung sakali lang, no, na dumating sa point na single ka, hindi ka rin naman paninindigan itong taong to. Sisirain niya na naman yung buong sistema mo. I wish I could share my good news with you. Diba? Dami niyang gustong i-share sa iyo ngayon. Yung mga good news. Dami niyang gusto sabihin sa inyo, pero blinak mo na tong taon to. Ayaw mo nang magkaroon siya ng access pa sa buhay mo. You're so special. You're truly divine. I've never felt energy like yours before and I can't get enough. It's simple, really. How do I feel? I want you as forever and you're mine. I get so peace knowing other people can have you now. Is it toxic? Yeah, I don't care. I want the world to know you're mine. Okay, so Jack sign. Tingnan natin. Meron tayong Aries, Leo, Virgo, Sagittarius, Capricorn, Taurus, Pisces, Gemini, Aquarius, and Libra energy. So, by the way, guys, sa mga interested sa ating page, follow lang kayo sa page ko, Jade Tarot. Kasi ako ay nag-a-upload din ng short love reading. Ayan, short love reading dun sa kabila. Okay? Sa page yun, guys. Pwede nyo rin naman ako, guys, i-subscribe sa kabilang channel sa Jade Tarot. So, by the way, tignan natin, nararamdaman mo sa person mo. The Hermit. Ouch! Okay.
So guys, nakapokus ka sa relasyon nyo ng person mo, ng partner mo ngayon. The Hermit din, dahil mong plano, oh. Pinag-iisipan, pinag-aaralan mo yung sa inyong dalawa, yung magiging connection nyo sa future. Doon ka nakatingin. And yes, yung mga prioritize nyo sa buhay, wala ka na talagang pakialam sa person na yon. Okay? Nanggugulo na lang talaga siya. So by the way, Two of Pentacles guys, nakapokus ka sa stability niya ng partner mo. So yung past person na nanggugulo, parang tingin mo na sa kanya, normal na tao at hindi mo ma-imagine bakit ka ba nagkaroon ng connection do sa tao yun. Page of Wands, oh. So, ito naman guys, travel, yung Page of Wands. Ito ay ready ka na para sa bagong chapter ng buhay mo. So, wala na makakapigil dun sa pagbulusok mo, yung pagkuha mo dun sa goal mo sa buhay, wala nang makakapigil dun kasi talaga nakapokus ka na sa plano. So, Virgo energy. Tingnan natin. Tingnan natin. So, ano yung mga dapat mong gawin? Wheel of Fortune, yes. Pag mali na, wag mo nang itolerate yan. Matuto kang bumalik, matuto kang maghanap ng ibang plano, wag mo nang ipilit pa, move on. So, meron tayong Two of Wands, travel, nakapokus ka sa mga magagandang bagay. At syempre, Six of Cups, di ba? Yung mga bagay na hindi mo pa kayang experience ngayon, ito yung mas pinagtutuunan mo ng pansin ngayon. Gusto mo na siyang ma-experience. Okay. Zodiac sign. Virgo, Leo, Sagittarius, Capricorn, Libra, and Scorpio. Sagittarius, Capricorn, Libra, Scorpio, Aquarius, and Pisces energy. So, by the way, guys, ito lang naman po ang inyong daily love reading. Bukas ulit. Again, guys, papalo po sa ating kabilang page. Sa page ko sa Jade Tarot, okay? Maraming salamat po. God bless and love you. Bye-bye.